VP Sara na bumirang si Sharon Cuneta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet News. At syempre ito po ngayon lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Syempre, supportahan nyo yan ha. Si Robin Sweet News, bisitahin nyo ang kanyang channel mga katunay kung gusto nyo maging updated sa mga balitang inilalabas niya. Pasok! Your choice, Sharon Cuneta. May patama kay Vice President Sara sa gitna ng kanyang concert kasama si Marcos Jr. Umani ng reaksyon online ang naging pahayag ni Sharon Cuneta matapos siyang magbiro sa isang event na tila may patamang mensahe kaugnay sa 2022 national elections. Ay, napanood ko yung video niya. Napanood ko. Sa kanyang performance sa Evening with the Stars sa Fora de Intramuros sa Maynila, pabirong sinabi ni Sharon, "Sir, I only have one Vice President. My date tonight, Senator Kiko. Mali your choice, no?" Ang naturang linya ay agad binigyang kahulugan ng maraming netizen bilang isang patama kay Vice President Sara na siyang naging running mate ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Nagbigay ng madamdaming mensahe ng suporta si Sharon Cuneta kay Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng kanyang performance sa Evening with the Stars, bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month. Sa nasabing event, personal na tinawag ni Sharon ang Pangulo at nagpaabot ang kanyang panalangin at suporta. Aniya, "Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace, and mind from all the fake news and all disinformation." Sip-sip! Sip-sipin mo, baby. Parang, may kanta yan eh. Yan, sip-sipin mo yung yung sesto. Teka lang, no? Gusto ko lang kasi si Ate Shawi kasi. Nakakapanood ko lang ng pelikula. Ako nagugustuhan ko yung mga pelikula ni Ate Shawi sa totoo lang. No? Pero alam mo, Ate Shawi, labas na yung showbiz mo. No? Magaling ka naman talagang umarte, magaling ka namang artista. Magaling. Pero sa totoo lang talaga, yung sinabi mo na parang nagkamali ba na parang sa presidente, sa vice president, o ano ba yung sinasabi mo? Parang nagkamali ba si PBBM na si Vice President VP Sara ang kinuha niya na Vice President? Ito lang tanong ko sa iyo eh. Kung si Kiko ba yung kinuha ni PBBM, mananalo si PBBM? Kung si PBBM ba kinuha si Kiko, mananalo si Kiko? Ano sa palagay mo? Kaya-kayang paabutin ng tandem ni PBBM at ni Pangalinan na 30,000, 31,000, ay 31,000 na 30 million, 31,000 tuloy, na 30 million, 31 million ang boto ng tao? Kaya? Ano sa tingin niya mga katunay? Kasi naman para kung magsalita si Ate Shawi, no? Titignan mo muna kasi yung nangyayari. Noong 2022 kasi, sa daming kumandidatong presidente sa Pilipinas at vice president, kung aaralin mo lang, Ate Shawi, nitong 2022 lang ata nagkaroon ng ganong kataas na boto ang presidente at vice president na umabot ng 32 million at 31 million. Diba? Sa kasaysayan yan. Kasi alam mo ba, parang ang iniisip mo kasi ganito eh. Sa tingin mo ba yung 31 million na bumoto kay PBBM puro loyalista yun? Tatanungin kita. Uli, Ate Shawi. Bakit nung tumakbong Vice President si PBBM laban kay Leni Robredo, nasaan na yung 31 million? Yung kalahati nung 31 million? Bakit natalo si PBBM kay Leni?
Di ba? Yun lang iisipin mo na eh. Di ba? Kung yung sinasabi mo na, baka ikaw, Mr. President, nagkamali ka ng choice ng pagkuha ng Vice President mo. Sana ito na lang. Si Kix. Wow, dagat. Sana siya na lang. Kaya nga, aabot kaya ng ganun kalaki sa kasaysayan ng botohan sa Pilipinas? Di ba? Oh. Alam nyo kasi, parang minamaliit nyo yung pundasyon na naitatag ng mga Duterte. Parang ang tingin nyo sa mga Duterte, parang wala namang supporter yan eh. Sumabit lang kay Marcos yan. Parang ganun ang tingin nyo sa mga Duterte. Kaya nga sinasabi ko eh, bakit kaya hindi sila maglaban? PBBM versus BP Sara for president. Oh, para magkaalaman. Pero hindi na mangyayari yung kasi presidente na si PBBM. Hindi ko naman inaano si PBBM. No? Siyempre, may respeto pa rin ako kahit papaano. Siyempre, presidente siya ng bansa. Kaso nga lang, etong si Ate Shawi, grabe naman magsalita. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na walang laman yung sinasabi niya kasi parang may laman yung sinasabi niya eh. Naiinis ba siya kay VP Sara dahil natalo si Kix ni VP Sara sa pagiging vice? Kung tayo nangangarap lang, no? Nangangarap maging vice president tapos ang kakalabanin natin si VP Sara, wag na tayo tumakbo. Kasi mapapagod lang tayo. Di ba? Pwede namang senador. Eh, nanalo naman siya senador. Kasi para kayong kumpiyansa eh. Nanalong senador si Kix. Tumakbo siya ng senador. Parang kumpiyansa kayo na kayang-kaya niya ipanalo yung mga susunod. Yung national position, yung talagang vice president. Diba? Eh di patakbuhin nyo uli. Gusto nyo patakbuhin nyo sa 2028. Kapag si BP Sara nakalusot sa impeachment, patakbuhin nyo si Kix ng presidente. Laban kay BP Sara. Tignan natin ngayon. Diba? Ako nakakainis lang kasi parang minamaliit si VP Sara. Diba? Na parang yung sinasabi ni Gadon, si Sara Duterte, walang supporter yan. Mga loyalista lang nagpanalo dyan. Marcos yan. Marcos lang nagpanalo dyan. Yun ang sinasabi ni Gadon. Kaya nga mas maganda, magkaroon ng snap election eh. Diba? May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Agad-agad namang binansagang plastic daw itong si Megastar Sharon. Dahil noon, hinahangaan niya si Vice President Sara sa maganda nitong pamumuno noong ito pa ang mayor sa Davao City. Puring-puri noon ni Megastar Sharon Cuneta si Vice President Sara. Ngayong tinitira ni Sharon Cuneta si VP Sara, ito ay pagpapakita ng isang kaplastikan. Ang politika ngayon parang ginawa ng showbiz. Plastika na. Ayan, yan yung ayaw ni BP Sara, yung mga plastic. Ayaw niya ng pinaplastic siya. Mas maganda nga yan, pinakita na ni Ate Shawi yung ugali niya kay VP Sara. Diba? Mantakin mo, walang ginagawa sa'yo si Sara Duterte tapos tatawagin mong ganyan. Masyado mo naman pinagtatanggol yung mister mo. Di ba? Hindi naman masamang ipagtanggol. Siyempre, asawa mo si Kix. Pero wala din namang atraso si VP Sara kay Kiko kundi tinalo niya lang yung eleksyon. Yun ba yung pinagpuputok ng butsi nyo na tinalo ni VP Sara si Kiko na bilang Vice President? Na alam naman natin talaga na hindi siya mananalo kahit kailan kay VP Sara. Siguro kung kalaban niya si Francis Leo Marcos, mananalo siya. Pero kung si VP Sara ang kalaban niya, Sus Mariosep naman. Sus! Kaya nga sinasabi ko, kung gusto niyo mapatunayan sa sarili niyo na malakas talaga si Kix, patakbuhin niyo sa 2028 sa pagiging presidente. Diba? Kasi wala namang ginagawang masama si VP Sara sa inyo eh. Nagko-komento kayo ng ganyan. Wala namang ginagawa sa inyo si VP Sara. Tapos, kung makapagsalita kayo, pinakasabahan kayo ng maayos. Kung makapagsalita kayo, hindi rin maganda. Diba? Naman binalikan siya ng mga certified DDS at taga-suporta ni Vice President Sara. Hindi nakaligtas ang dating pagsasama noon ni Gabi Concepcion at Sharon Cuneta. Abay, base sa komento ng mga netizens, mukhang itong si Shawi ang mali ang kanyang choice ng asawa.
ay dapat daw si Gabby, sabi ng isa. Mali talaga ang choice ni Shawi. Dapat si Gabby, not Kiko. Mali yung choice ni Kiko kasi hindi siya napanalo ng megastar. BBM to Shawi. Ikaw, tama ba ang choice mo ng asawa ngayon? Kaya nga failed ang rebranding ng mga kakamping at dilawan. Kahit magsama-sama pa yan, tatlong yan. Kaya nga naghahanap Tatlong sila ngayon rosas. ng masisisi. Why relatability can't be manufactured? There is a quiet but obvious rebranding happening in Philippine politics. In 2022, the Liberal Party's long-standing yellow identity was replaced with a pink movement, which gives rise to the term kakamping. That shift was not just about color, it was about image. Now, months later, certain political operators appear to be chasing something they believe they lost in 2016. Relatability. Not credibility. Not competence. Relatability. And in their rush to regain it, they seem to be confusing authenticity with imitation. Hindi nila kaya yung pangmasang atake ni Direk Daryl Yap eh. Kaya yun, gaya-gaya na lang. Take Mar Rojas for example. A quick look at his recent public post shows a deliberate shift in tone. Sinasadya ang dating na pangmasa. May picture with Pinoy with matching caption, "Good times," a Coke, Yossi with a smile, "Happy birthday in heaven, we miss you." Eksena diba? Pero that's you. It is clearly crafted to protect nostalgia and simplicity. But to many observers, it comes across as staged rather than sincere. On the other side, Rizon Tiveros appears to be undergoing a different kind of positioning, an elevated, almost presidential styling. Public appearances are polished. Branding is consistent. She is seen working with professional glam teams associated with high-profile celebrity image building. May stylist si Madam Chair. Bakit siya? Senator Amy Marcos, Pia Cayetano, Doreen Legarda, and even Vice President Sara don't have any expensive stylist. They operate without curated aesthetics, without image overhauls. Imagine. Doon mo talaga nakikita yung kasimplihan ng mga tao. 'Di ba? Na walang mga ganyang expensive stylist. Yung si BP Sara naman talaga, hindi naman mahilig sa mga expensive yan. Nakikitaan ba natin si BP Sara ng mga expensive sa sarili niya, kahit sa mga na buhay niya, bahay niya, hindi naman masyado. Okay lang. 'Di ba? Pero yung iba, 'di ba, nakikita mo naman. Napaka-expensive ng buhay. Tapos kung sino pa yung taong hindi expensive, siya yung sasabihing corrupt. Siya yung sasabihing magnanakaw. Eh di wow. Oh, wala akong binabanggit ha. Pero siyempre, magkano lang naman sweldo ng politiko. Mantakay mo, politiko ka, makakabili ka ng sports car o Porsche. Kahit ba sabihin mo, sweldo mo sa isang buwan, 200,000 eh. Kaya mga katunay. Ano sa palagay nyo? Pro-poor daw si Risa Ontiveros, pero she works with the rotation of stylists and creative teams for her public appearances and legislative sessions. If we base this on recent credits from late 2025 and early 2026, and hindi ito cheap ng mga stylist ha, mahal ang rates ng mga ito. Mga artista at modelo ang ini-style nila. And that is precisely the problem. Relatability cannot be outsourced. Authenticity cannot be assembled by a creative team. And the amount of visual raffining can transform a long-time technocrat into a grassroots populist figure overnight. When politicians begin to cosplay the very voices they once distanced themselves from, voters notice. They may not always articulate if in surveys or in interviews, but they feel it. That is why imitation keeps failing. There are also reports that
advertising agencies known for emotional persuasion are being considered for 2028. Filmmakers and creatives with rough around the edges, personas are quietly being profiled. The objective seems clear. Haba niyan, Rebuild- haba. Hindi nila makuha si Daryl Yap. Alam natin na magaspang, pero tanggap ang mga atake niya online. Because at the end of the day, the public knows the difference between something lived and something rehearsed. And that difference is everything. Kaya't sa ginawang ang kaplastikan ni Sharon Cuneta, abay para kay Mr. Will Talker. Yeah, baka mamaya, pag si BP Sara maging presidente, mag-iba ihip ng hangin. Biglang friends na naman. Pero ewan ko kung tatanggapin pa ni BP Sara yung mga ganitong tao. 'Di ba? Kasi mas maganda nga ito, nalalaman ni BP Sara kung sino talaga yung mga tao na dapat niyang pakisamahan kapag siya'y nakapwesto na. 'Di ba? Lumalabas talaga ang tunay na pag-uugali. Ngayong nasa baba sila, malalaman nila yan kung sino yung mga taong hindi nang iwan sa kanila. Kasi sa totoo lang, nakikisama lang yung mga yan dahil nasa posisyon noon si PRRD tsaka si BP Sara. No? Pero ngayon, malalaman natin kung sino talaga yung dapat matira. Kung sino yung mga matitira na talagang hindi nagbabago pagtingin sa mga Duterte. Di ba? O, isa na rin to. Si Shawi. Ay, nako, Shawi. Alam mo, ikaw ang ikaw ang gumagawa ng dahilan para yang si Kicks matalo na naman sa susunod. 'Di ba? Kasi syempre maraming magagalit sa iyo eh. Akala mo ba, kaya nga sinasabi ko, akala mo ba ganun kaliit ang mga sumusuporta sa Duterte? Sige ka. Ikaw din. Dapat lang na hindi na tayo magtiwala pa sa mga artista na ito pagdating sa politika. Panoorin natin ang buong video. Kaya alam niyo mga lords, tama na rin na hindi na tayo naniniwala dyan sa mga artista Yes. na yan eh. 'Di ba? Kasi sila ang number one, walang paninindigan at mga mukhang pera. 'Di ba? Kamakailan lang si Sharon Cuneta. Grabe, all the way daw ang support niya kay BBM. Wow! Together with All the her way. husband daw. Sinabi pa niya na nagkamali daw ng choice si BBM sa kanyang vice presidente. Di pa siya pa yung nagkamali ng choice, no? Kaya nga sinasabi ko kanina kung hindi ba si BP Sara ang vice president na kinuha ni BBM, mananalo siyang presidente. Gayong kalaban niya uli si Lenny. 'Di ba? Kasi nga uulitin ko tinalo ni Lenny si BBM sa pagiging vice. Kaya posibleng talunin na naman si BBM sa pagiging presidente kung sila yung naglaban na naman. Kaya hindi umabot si Lenny kay BBM sa pagiging presidente dahil yung mga DDS, yung mga Duterte supporter ay nadagdag sa boto ni BBM. Kaya lumaki. Yung 15 million na pwede o 16 million na boboto kay BP Sara, kung sakaling siya ay tumakbo bilang presidente, yun ang bumoto kay PBBM. 'Di ba? Kaya naging 31 million. Sa tingin mo ba kung si Kiko ang magiging vice president ni BBM, magiging 31 million kaya ang lalabas kay BBM? Sobra namang magsalita si Ate Shawi talaga. Grabe. Pasangko ang daigdig. Between walang ningning. Gumapang ka sa... Hindi pala, kay Dina Bonibi pala. Yun na yun. Piinday. Naglulukuhan ang mga gunggong. Kaya alam nyo mga lords, alam nyo, buti na lang talaga yung mga Pilipino ngayon, hindi na nagpapauto dyan sa mga artista na yan. Kasi, kung saan ang pera, kung saan sila titiba, doon sila. Tignan nyo, ngayon, di ba? Kain suka. Imagine niyo, sayang yung pinaglalaban ng anak ni Sharon Cuneta. Di ba? Yung sino nga yun, yung anak niya, na talagang against sa kay BBM, lalo na nung kampanya. Hoy Sharon, sinayang mo lang ang paninindigan ng anak mo. Kinain yung supa. Diyan kayo magmamaleta-maleta Diyan Lang kayo yung maleta titiba na Tapos ngayon, grabe talaga. From never again
together again. Malapit sa mga Pilipino si Vice President Sara, lalong-lalo na sa mga mahihirap na Pilipino, sa mga nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na hinahanap-hanap ngayon ng mga Pilipino, ay gusto nilang maipagpatuloy ito, ang isang pamumuno ng isang Duterte kay Vice President Sara. Kaya naman, ang aga pa lang ng 2028, wala pang ang 2028, maaga nang sinisiraan at pinapabagsak si Vice President Sara dahil gusto siya ng mga Pilipino. Oo. Majority dahil alam nilang isang malaking tinik si Vice President Sara sa 2028 presidential elections. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet News. At syempre natin ngayon natin ang boses at video kanina na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker at syempre si Chinitong Tisoy. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.